When we say volunteerism, we do it for the glory of God. Hindi para sa tao. Pag kayo naglilingkod para sa tao, it will be easy for you to get disappointed. Pero hindi naman taong pinaglilingkuran natin, si God. Ang ating pong topic ay volunteer, serve God joyfully. Pakisabi po sa katabi nyo, serve God joyfully. Hindi ho siya maniniwala sa inyo kung ang sabi nyo po ay serve God joyfully. Wala hong joy. So, unang-unang gagawin, ngingiti muna tayo. Ngiti. Okay, sabihin sa katabi, serve God joyfully. Yan. Magaganahan po siyang mag-serve God joyfully, no? Tingnan natin ano bang ibig sabihin ng volunteer. Sabi po sa Oxford Language, it is a person who freely offers to take part in an enterprise or undertake a task. Ibig sabihin, katulad nung sinabi, libre. It is free. You don't ask people, magkano bang sweldo ng volunteer dyan? Volunteer nga, walang sweldo. Di ba? It is freely offering. Binibigay mo ng buong kusa. And then, tingnan nyo kung paano dinefine ni Merriam-Webster. A person who voluntarily, pero medyo weird, kasi ang dinidefine niyang salita ay volunteer. Tapos ang definition, voluntary. Ano nga yung volunteer? So sabi niya dito, from one's will or own choice. Hindi ka pinilit, hindi ka inipit, diba? Hindi ka kung ano-anong ginawa muna sa'yo para mag-yes ka, and then, serbisyo ang gagawin mo. Kadalasan pag nagvo-volunteer tayo, ang dapat iniisip natin, kanino ako magsisilbi ngayon? Ano ang pwede kong gawin para sa ibang tao ngayon? Hindi po pwedeng ang iisipin natin, magvo-volunteer ako, anong makukuha ko dyan? Wala hong ganon sa volunteer. No? Tingnan po ninyo. To volunteer is to serve and you let others benefit from your service. Habang kayo ay naglilingkod, nakakatulong kayo sa iba, may ibang tao pong nabe-bless, may ibang tao pong nararamdaman yung existence or yung pagkabuhay ninyo dahil kayo ay naglilingkod para sa ibang tao, hindi para sa sarili. Dalawa ang salita sa Biblia patungkol sa volunteering. Pero hindi siya translated as volunteer, kundi translated siya as serving. Serving, no? Ang Hebrew word po para sa serve ay abad. Abad. Okay? Ang ibig sabihin po niyan ay magtrabaho, at yung trabahong yon gagawin mo para sa iba, hindi para sa sarili. No? Kaya nga to serve as subjects, ibig sabihin merong nasa ibabaw mo, merong kumukontrol sa'yo, merong kang sinusunod at ikaw ay nagiging, kumbaga, empleyado ka niya. Ginagawa mo para sa kanya. So, ginagamit yung salitang abad pag nagsaserve kay God. Or yung mga Levites po, yung mga priests, ginagamit po yan pag sila po ay naglilingkod sa templo ng Panginoon or sa tabernacle. Iyan po ang kanilang ginagawa. Serve, no? Sa New Testament po, sa Greek, ang salita po ay doulos. Ngayon, alam ko, sikat po ito online. Naririnig po ninyo yung salitang doulos. So let me define what doulos really is. Ang doulos po ay slave, bondman, man of servile condition. Ibig sabihin po nito, pag tinawag kang doulos, ang ibig sabihin, pinapakitaan ka ng ibang pagkatao. You are someone who gives himself up to another's will. So, isinasantabi mo yung iyong sarili at ibinibigay mo para sumunod dun sa kagustuhan ng ibang tao or dun sa pangangailangan ng ibang tao. Diba? Like those whose service is used by Christ in extending and advancing His cause among men. So devoted to another, sa ibang tao mo ginagawa, to the disregard of one's own interest, isinasantabi mo yung pansarili mong kagustuhan. Sinabi po sa Deuteronomy,
binibigyan po ng bilin sila, yung mga tao ni God, binibigyan sila ng bilin ni God. Sabi ni God sa kanila, because you did not serve the Lord your God with joy and a glad heart. Ibig sabihin, ang serving, volunteering, at yung pagbibigay po ng ating mga sarili para sa ibang tao o para sa gawain so that it can benefit others, you should be doing it with joy and a glad heart. Marami pong kaibahan ang secular volunteerism at saka ang biblical volunteerism. Hindi po natin sinasabi na yung pag nag-volunteer kayo sa hindi simbahan, mali kayo. Hindi po yun ang sinasabi natin. Pero tingnan po ninyo, kadalasan sa mundo, pag nag-volunteer ka, ang gusto mo mapansin. Pero ang biblical volunteerism po, si God ang bida. Glory ni God ang bida. Yung iba po, nagvo-volunteer pero pipiliin. Ano bang ginagawa dyan? Ito may lulusong sa kanal. Gusto ko yung magpapapirma lang ng pangalan. Sa lamesa lang. Tapos may electric pang sarili. Pick and choose eh. Ano yung mas okay para sa akin? Pero sa biblical volunteerism po, kung ano ang kailangan, yun ang gagawin. Commitment. Ito po sa secular volunteerism, may kondisyon. O sige, magvo-volunteer ako. Pero 2 hours lang. Kasi busy akong tao eh. Di ba? Pero kung gusto mo talaga maglingkod, oo-ohan mo ng walang kondisyon. Kasi naandun ka para maglingkod. Yung iba gusto naman, yung maganda naman yung ginagawa. Pwede bang magpintura lang, tapos nakasmile lang ako sa camera? Nagpipintura ng pader ng bahay. Pero po ang biblical volunteerism, malaki man o maliit na bagay, willing kang gawin. Kasi you can serve without loving God. Pwede mong gawin yun. Sa mundo, marami pong mabubuting tao. But you cannot love without serving. When we say volunteerism, we do it for the glory of God. Hindi para sa tao. Pag kayo naglilingkod para sa tao, it will be easy for you to get disappointed. Nagsaserve naman ako dito sa church, pero nung nadaanan kami ng pastor, hindi nag-hi sa amin. Ayoko na mag-volunteer. Kapag nakatingin tayo sa tao, madidisappoint tayo. Pero hindi naman taong pinaglilingkuran natin, si God. Ngayon, sabi po ni Dr. Carl Menninger, isa po siyang sikat na psychiatrist. Nung tinanong siya, ano yung pwedeng gawin ng isang tao pag magkaka-nervous breakdown na siya? Anong ibig sabihin ng nervous breakdown? Yung para na siya siyang mababaliw. So sobrang lungkot na, kalas-kalas na yung utak, hindi na niya maisip kung anong tama at mali. Ano daw po ang solusyon? Sabi nitong doktor na ito, lock up your house. Isarado mong bahay mo, tumawid ka dyan sa riles ng tren at maghanap ka ng taong nangangailangan. Tapos tulungan mo siya. When you help others, when you do something for other people, you get better. Diba? Bakit? Mas nararamdaman po ninyo yung purpose ninyo. Nararamdaman ninyo may dahilan kaya kayo buhay. Kaya pala ako dinala ni Lord dito ay para tulungan ka, kapatid. Napakabuti ni Lord. Diba? Ibig sabihin na validate po natin yung ating existence. And it brings us joy, it brings us satisfaction. Kaya naman po si Jesus, sabi ni Jesus po sa Matthew 20 verses 26 to 28, whoever wishes to become great among you, kung gusto nyo maging bida, kung gusto nyo maging pinakamahalaga sa lahat ng tao, you shall be your servant. Kailangan marunong maglingkod. Whoever wishes to be first among you shall be your slaves. Hindi tayo nandito para umupo sa trono. Hindi tayo nandito para umupo sa trono kasi sa language ni Jesus Christ, ang mga taong inaangat niya ay yung mga taong kayang dumapa sa lupa. Yung mga taong kayang dumikit sa ibaba. Bakit? Kasi yun yung mga taong hindi sarili ang iniisip. Hindi selfishness ang nagpapairal, kundi pagmamahal para sa Diyos at para sa ibang tao. Bakit ba tayo hindi naglilingkod? Ano yung mga dahilan na pwedeng meron tayo? Bakit hindi tayo naglilingkod?
Sabi po ni Pastor Marty, lack of time. Ayoko mag-serve sa church, wala akong time eh. Pero may time kayo mag-Netflix. Sinusundan niyo po yung palabas ni Rigor. Kahit 1 taon ng buntis yung isang karakter doon, nakatutok pa din kayo. Hindi na siya nanganak, pero nakatutok pa rin kayo, di ba? Imposible kung wala kayong oras. Meron tayong oras, iniisip lang po talaga kung saan gagastusin yung oras na yon. At desisyon nyo kung saan nyo i-google yung oras ninyo. Yung iba naman sabi, wala akong talent eh. Alam nyo po bang hindi lahat ng pagbo-volunteer kailangan ng talent? Minsan ho, tatayo lang kayo. Wala na ho kayong ibang gagawin, tatayo na lang po, ayaw nyo pa. Diba? Lack of opportunity, imposible ito dito sa simbahang ito. Sa pagkalaki-laki po ng simbahan natin, ang daming opportunities to serve. Yung iba naman po, disappointed with leadership. Ito nga, nakatingin sa tao. Pag nakatingin kayo sa tao, walang mangyayari po sa inyo. Ignorance, meron bang volunteering? Wala eh, wala akong narinig eh. Ang dami nga pong needs. Kailangan lang aware tayo. At yung iba naman, lack of heart, walang puso. So balikan natin yung message natin. Volunteer, serve God joyfully. Mag-umpisa tayo sa Romans chapter 12. Sabi po dito, therefore I urge you, brethren, by the mercies of God. By the mercies of God. Ano kayang ibig sabihin ng mercies of God? Ang ibig sabihin nun dahil sa kabutihan, dahil kinalugdan tayo ng Panginoon, dahil mabuti ang kanyang pagtingin sa atin at mabuti ang kanyang hangarin para sa atin. And what that means is grace. At yun po ang unang punto natin. To volunteer to serve God, we need the grace of God. Okay? Grace of God. Hindi pa pwede tayong mag-volunteer nang hindi pa natin na-encounter yung grace. Yung kabutihan, yung awa, yung habag, yung love, yung sakripisyo ni Jesus. Hindi pa natin yun, hindi tayo makakapaglingkod pag hindi natin ito naintindihan. So, pag-usapan natin to ano ba yung grace ni God? Pag po binalikan ninyo yung Romans 1 hanggang Romans 15 po, ang pinag-uusapan natin dito is kung gaano tayo ka-sinful. Meron ba ditong hindi pa nagkasala? Wala. O lahat nagkasala, di ba? Yan po ang katotohanan lahat tayo nagkasala. Pero may binigay na solusyon for us to receive salvation, and that is Jesus Christ. At hindi lamang binigay siya sa atin para sa ating kaligtasan or salvation, binigay rin siya para sa ating sanctification, para magbagong buhay tayo. And then, we submit to God's sovereignty sa plano ng Diyos at meron tayong responsibility. Anong tugon natin sa lahat ng grace ng kabutihan ng Diyos? Ano nga ulit yung grace? I-define natin. Sabi po ni Pastor Peter, grace daw po is God's riches at Christ's expense. Na-enjoy mo yung riches ng Panginoon dahil ang nagbayad si Kristo. So it is undeserved favor. Undeserved favor. Hindi kayo binibigyan ng pabor ni God kasi mabait kayo. Hindi ganun. It is undeserved. It is unmerited. Ibig sabihin, hindi dahil sa batayan mo, kaya mabuti sa iyo si Lord, kundi dahil mabuti talaga siyang Panginoon. Unconditional and uncoerced. Hindi kayo pinipilit at hindi niya pinipilit yung sarili niya. It is freely given by God and it is paid for by Jesus Christ. And that's the reality. We are saved to serve. Because of the grace of God, we should be able to serve. Bakit? Tingnan nyo ang Ephesians 2:8-10. For by grace you have been saved through faith, dahil kayo'y nanampalataya sa Panginoon, and that not of yourselves. Hindi dahil pinili nyong manampalataya kay God, ang galing nyo. Hindi ganon. Sabi niya, hindi galing sa inyo yan. It is the gift of God. Biniyayaan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maintindihan kung anong ginawa niya para sa atin at tumugon doon sa pagmamahal na yon. Not as a result of works. Ito pinakamatindi. Kasi may mga religion na nagsasabi, gumawa ka ng maraming mabuti para mabawi mo yung mga kasalanang ginawa mo. Wala ho yun sa Biblia.
Hindi ho kayo maliligtas kung mag-volunteer kayo. Hindi ho yun nakakaligtas. Di ba? Not as a result of works, so that no one may boast, para walang magyayabang. Isipin nyo na lamang, yung mga mayayaman na pwedeng magpa-feeding program sa 5,000 tao. Tapos kayo po, kunyari tayo, mahirap lang tayo, wala naman tayong magawa para sa iba. Hindi nga natin mabayaran yung kuryente at tubig natin. Di kung sukatan lang doon, kabutihan na nabibigay sa ibang tao, sila na lang ang mabait, tayo, ano tayo? Pero hindi ho yun ang sukatan Sabi, not as a result of works, so that no one may boast. For we are His workmanship created in Christ Jesus for good works. Nakita nyo? Nilikha tayo, ginawa tayo, at niligtas tayo. Ang output nun, dapat gagawa tayo ng mabuti. Hindi para maligtas tayo. Ginagawa natin to as a response to the goodness of God, as a response to the faithfulness of God. Di ba? So, kapag ho kayo ay magvo-volunteer, ang iniisip po ninyo, grace ni God. Kaya nga po sabi sa Galatians 2:20, no longer I who live, but Christ lives in me. And then our service flows from love. Kailangan, pag naglilingkod tayo at nagvo-volunteer, may galing sa pag-ibig, galing sa puso. Hindi pwedeng galing sa bituka o galing sa utak. Galing sa pagmamahal dapat yan. Tingnan po ninyo, sabi sa Galatians 5:13, you were called to freedom, brethren, only do not turn your freedom into an opportunity for the flesh, but through love. Sa pamamagitan ng pag-ibig, ano daw ang gagawin? Serve one another. Pangalawa po nating pag-uusapan, ang gratitude to God. Hindi lamang po kayo nakatanggap, pero dapat kayo po ay magre-reply din kay God. Kaya nga po pag tiningnan nyo yung susunod nating verse, define muna natin ano yung gratitude. Sabi dito, the attitude of appreciation and thankfulness for the good and the benefits we have received. Ano ba yung good and benefits na na-receive natin kay Lord? Yung kaligtasan po natin. Ano bang na-receive natin kay Lord? Na tayo po'y binigyan ng second chance. Yung iba po sa inyo, third chance. Yung iba po, fourth chance. Ako po, seventh chance. Yung dahil sa grasya ng Panginoon, bibigay mo, totodohin mo kasi nagpapasalamat ka sa Kanya. And gratitude leads to action. Kaya nga po sinabi sa Romans 12 verse 1, pagkatapos nating basahin ito, present your bodies a living and holy sacrifice. Magwo-worship kayo, pupuri kayo sa Panginoon as a living and holy sacrifice, and that is your spiritual service of worship. Pag sinabi pong spiritual service, ang ibig sabihin niyan, lugit sumahi. Ang ibig sabihin ho nung Greek word na yon is that this is the most logical way to respond. The most logical, the most reasonable way to respond to God's grace is to worship Him by serving Him, by giving your all to Him. Diba? Binibigay natin, isinusuko natin yung ating sarili sa Kanya. Tingnan niyo sinabi sa Hebrews 12:28. Since we receive a kingdom which cannot be shaken, hindi to matitibag, hindi to matatalo, hindi to magagapi, let us show gratitude. Ipakita ho natin yung ating pasasalamat sa Panginoon sa paanong paraan? That we may offer to God an acceptable service with reverence and awe. Ibig sabihin, as we serve, as we volunteer, as we serve other people, ang gusto po natin, Panginoon, sana kayo po yung napiplease ko. Because this is worship to you. Ito po ay papuri para sa iyo. Sabi po kanina ni Pastor Peter, magkaiba po ang commitment o committed doon sa surrendered. Maraming tao may maraming commitment. Ang problema nga po dyan, maraming tao overcommitted. Oo ng oo. Oo, sige gawin natin yan. Oo, sige gagawin ko dito. Oo, sige gagawin. Walang nagawa. Lahat inoohan. Di ba? Kasi ang gusto natin, ano pa? Ano pang pwedeng gawin? Ano pang pwedeng oohan? But you see, when you do that, you are still in control. You are focused on what you can do. You are people-centered. Hindi ho mali maging committed. Pero mali ho, yung ang tingin natin,
Akin na, magko-commit ako, marami akong gagawin, malilito ho kayo doon. At mapapagod ho kayo, manunuyot kayo. Kailangan ho tayo ay surrendered. Ibig sabihin habang naglilingkod, it's no longer I. At habang naglilingkod tayo, tinitignan natin paano tayo inaayos ng Panginoon sa ating puso, sa ating isip, sa ating pag-uugali. At tayo po dapat ay Christ-centered. Nakatutok ang ating atensyon sa Panginoon. Tingnan po ninyo, sinabi sa Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world. Kaparti po ng ating paglilingkod sa Diyos ay yung tamang pag-iisip. Do not be conformed to this world. Huwag niyong gayahin ang takbo ng mundo, but be transformed by the renewing of your mind. Hayaang baguhin ng Panginoon ang takbo ng ating pag-iisip. Kung dati po ang isip natin, magvo-volunteer ka dyan? May sweldo ba dyan? Ngayon palitan nyo na. Nagvo-volunteer ka ba dyan? Kasi ako magvo-volunteer ako eh. Sama ka sa akin. Diba? Hindi na natin iniisip anong mapapala natin. Ang iniisip natin, may kailangan yung tao, may kailangan yung isang city doon, may kailangan yung ministry dito. Tumulong tayo. Ibigay natin yung kailangan. Gawin natin yung kailangan. Maglingkod tayo. Renew your mind. Baguhin ang takbo ng ating pag-iisip so that you may prove to what the will of God is. At ano daw po yung will or kagustuhan ng Diyos? It is good, acceptable, and perfect. Kaya pag alam nyo pong ginagawa nyo yung paglilingkod nyo para sa Diyos, masarap sa pakiramdam. Bakit? Alam mong nasa tama ka. Alam mong malinis yung iyong ginagawa at alam mong may purpose kung bakit mo ginagawa itong mga bagay na ito. So, do not be conformed to this world. Bakit po? Kasi sabi po ni John, sa 1 John chapter 2, 15 to 16, do not love the world nor the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Ano ba yung ayaw niya sa world? The lust of the flesh. Lust of the eyes. Yung lust of the eyes po is yung meron kayong inggit. Meron ba naiinggit dito? Taas ho kamay ng nainggit na. Kahit isang beses sa kanilang buhay, naramdaman nyo na yung inggit. Pamilyar ba kayong lahat sa inggit? Yung iba hindi naiinggit, mayaman siguro kayo. O yung iba tulog. Patingin nga ho, sino po sa inyo ang nainggit na kahit minsan? Ay, ayan, okay. So tingnan nyo katabi nyo, pag hindi nainggit, ibig sabihin, marami ho siyang baon. Marami ho siyang dala. Yung lust of the eyes po, yung pag tiningnan mo yung iba, bakit siya may ganun? Buti pa siya may ganun. Gusto ko rin ng ganun. The boastful pride of life, yun nga eh. Kadalasan sa yabang napupunta. Yabang yung humahad lang para sana maging mas mabubuti tayong tao sa kapwa natin, sa kaopisina natin. Hindi. Dahil ang tigas ng ulo natin, ang taas ng tingin natin sa sarili natin, ayoko nga yan i-friend. Di ba? Huwag mo nga yan i-friend. Huwag mo nga yan i-ganito ganyan. Naku, pride of life yan mga kapatid. It is not from the Father. It is from the world. So, ibig sabihin, kung gusto nating maging grateful sa Panginoon, ibibigay natin at isusuko natin yung ating sarili. Pipiliin po ninyo na sumuko kay God. Because that is the greatest expression of your gratitude to Him. Dahil mataas ang tingin mo sa Diyos at ginagalang mo siya, ibibigay mo yung buong buo at wala kang iipitin para sa sarili mo. Bakit? Kasi tinodo ni Lord para sa iyo. Tumodo si God para sa iyo, tapos ikaw mag-iimpit ka. Di ba? Lord, isang oras lang ha. Pag nag-overtime, ayoko na. Hello? Ba't ka nag-3 p.m.? Overtime dito palagi. Hindi, joke lang. Ganun talaga eh, di ba? Bakit? Ibibigay mo, itotodo mo for the Lord. Hindi ko naman sinabing hanggang alas 6 tayo dito. Huwag kayong mag-alala. Makakapaghapunan pa rin po kayo. Doon na tayo sa pangatlong punto. Gift of God. So grace of God, gratitude to God, at gift of God. Ano yung gift of God? Tingnan po ninyo. Romans chapter 12 verse 3. For through the grace given to me, I say to everyone among you, not to think more highly of himself than he ought to think. Huwag kayong maging mapagmataas at laging namimintas.
pero sarili niyong pera ang iyong winawaldas. Para kang, nako naman mga rapper. Huwag maging mapagmataas. Huwag masyadong mataas ang tingin sa sarili. Ibalik ang sarili sa lupa. Tumayo tayo sa lupa, mga kapatid. Anong ibig sabihin nun? Hindi pa pwedeng yabangan to. Hindi pa pwedeng pagalingan to. Lahat tayo, kung wala si God, olats tayong lahat. Wala tayong mapagyayabang kahit patapuan ka, kahit pa-favorite ka ng boss mo, favorite ka ng teacher mo, favorite ka ng nanay mo, ng tatay mo. Kung wala ang Diyos sa'yo, wala kang mapagyayabang. Mabuburala ka lang dito sa mundo. Do not think highly of himself than he ought to think. But, ano daw ang dapat? To think so as to have sound judgment, as God has allotted to each a measure of faith. Ito po yung sinasabi natin. Kadalasan pag pinag-usapan yung gift ng Panginoon sa atin, yung biyaya ng Panginoon, yung binigay sa atin ng Panginoon ng mga skills and talents, ang nagiging kalabasan nun, payabangan. At kadalasan po, yung mga tao, pag inisip, maglilingkod ako para kay God, ang nasa isip nila, tatayo sila sa entablado. Pero alam niyo po, ang pagsaserve kay God, hindi lang sa entablado. Marami pong naglilingkod na wala sa entablado. Pero pleasing sila kay Lord. At pumapalakpak ang mga anghel sa langit pag sila'y naglilingkod. Bakit? Kasi hindi stage ang pinaglilingkuran natin. Hindi ilaw ang pinaglilingkuran natin. Hindi camera ang pinaglilingkuran natin. Ang pinaglilingkuran natin, Diyos na tagapaglikha ng lahat. At ang Diyos natin, kita ang lahat. Sundan natin ito. Sabi po sa verse 4, just as we have many members in one body and all the members do not have the same function. Tingnan nyo na lamang po kung tayo ay katawan at lahat tayo ay paa. Isipin nyo na lamang kung gaano kasangsang dito. Hindi, joke lang. Kung lahat po tayo ay kamay lamang, walang titingin, walang aamoy, wala hong gagalaw kasi walang paa, kamay lang. Hirap na hirap po tayo. Hindi pa pwede yun. So tingnan nyo. So we who are many are one body in Christ. At yung maliit na ambag mo, handog na yun ng Panginoon sa'yo at gamitin mo yun para palakihin at palaguin yung pagkilos ng simbahan ng Diyos. Ito po ay mga anak ng Diyos. All of us here are children of God. If you have given your life to God, you are a son or a daughter of God and you should be serving. Dapat may naaambag tayo. Dapat meron ho tayong naibibigay para makita ng mga tao, grabe dyan sa simbahan na yan, mababait ang mga tao. Diba? So ano-ano mang mahandog yun? Sabi, since we have gifts that differ according to the grace, iba-iba tayo. May grace ang Panginoon pero iba-iba ang gift. Each of us is to exercise it accordingly. If prophecy, according to the proportion of faith. Kung serbisyo naman yan, sa pagsaserve. Kung pagtuturo, sa pagtuturo niya. Kung pag-exhort, sa kanyang exhortation. And he who gives, yung mga taong kayang magbigay, di tumodo sila magbigay. He who leads, yung mga leaders po sa inyo, pataas ka ho ng kamay ng mga D-group leaders. D-group leaders na nandito ngayon, pakitaas po ang inyong mga kamay. Taas nyo lang po. Kasi yung kinakonti natin, yan yung kinadami kanina. Ibig sabihin, marami po dito sa 3 p.m. service, hindi pa po D-group leaders. So mamaya makikita nyo ho yan. He who leads with diligence and he who shows mercy. Kung kayo po ay nagpapakita ng awa sa iba, magpakita naman ho kayo ng cheerfulness. Di ba? Hindi kayo parang, naawa naman ako sa'yo? Hindi ho yun awa. Hindi ho yun paggawa ng mabuti. Kasi walang kasiyahan. Hindi yun nararamdaman yung kabutihan. Sabi po ni Pedro sa 1 Peter 4 verse 10, as each one has received a special gift. Bawat isang tao may hinandog sa inyo ang Panginoon, employ it in serving one another. Bakit kailangan maglingkod? Bakit hindi pwedeng sarili na lang? Kasi you have to be good stewards of the manifold grace of God. Gusto mong gamitin sa tama yung ibinigay na blessing sa iyo ng Panginoon. Kasunod po niyan, sabi,
Ayan o, whoever serves is to do so as one who is serving by the strength which God supplies. Naglilingkod kayo para sa Panginoon. Kapag kayo ay naglingkod, ibigay nyo ang inyong oras. Ibigay nyo ang inyong talento kung meron at kung wala, ibigay nyo pa rin yung treasure. Minsan hindi sinabing kailangan mayaman kayo. Hindi sinabing kailangan mayaman kayo. Alam nyo ba, kaya nyo mag-support ng missionary. Kahit magkanong kaya nyong ibigay. Kaya nyo mag-support. Basta kayo ay nagbibigay ng inyong mga offerings para sa Panginoon dito sa simbahang ito. You can bless many people. You can help the church as the church helps other people. Ano pa? Yung influence. Kayo ba may mga friends? Kayo ba pag dumating kayo sa barangay ninyo, parang lahat kakilala ninyo? Gamitin nyo yun. Gamitin nyo yun. Imbis na kaway-kaway lang kayo. Oh, pare, kamusta? Sige, ganyan. Imbis na ganun lang, lapitan. Sabihin, meron ka bang gagawin sa linggo? Sumama ka sa akin magsisimba tayo. Ganun. Ganun lang. Impluwensya mo, gamitin mo para makita at makilala ng ibang taong Panginoon. 1 Peter chapter 2 verse 9. Tayong lahat po ay tinawag na chosen race, royal priesthood. Hindi yung tumatayo sa harapan ang priest. Lahat ng taong nagtatawag kay Jesus as their Lord and Savior, you are a royal priesthood. You are God's own possession. At anong tungkulin ninyo? To proclaim the excellencies of Him. Na ipakita ang kabutihan, kagalingan ng Panginoon sa atin at sa paanong paraan nyo yun gagawin? Sa paglilingkod. Dahil sa inyong paglilingkod makikita, ibang klase ang Diyos ng taong yan. Kasi lagi siyang nakatodo for Jesus. Todo na to for the Lord. Ganon. Hindi lang todo na to basta-basta, pero todo na to for the Lord. Kasi si Lord ang pinupuri natin. Bakit? He called you out of darkness into His marvelous light. Sino dito galing sa kadiliman before? Pero nung nakita nyo si Kristo, grabe. Grabe po ang tinik na nabunot sa inyong puso. Grabe, ito pala ang buhay, Lord. Thank you so much, Lord. Kung ganon klase ang experience mo sa Panginoon, maglingkod ka. Ibigay mo, di ba? Ibigay mo kay Lord. Ibigay mo yan. Bakit? Each one of us has received a special gift. Employ it in serving one another. Sabi po ni John Wesley, at dito tayo magtatapos. Basahin natin sabay-sabay ang makikita natin sa screen. Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you can. Hanggat may buhay, hanggat may lakas, patuloy akong maglilingkod. Dahil ang sinasabi ng Panginoon, serve God joyfully. Tayo ho ay magdarasal at pagkatapos nito, magre-respond tayong sabay-sabay sa isang kanta, sa isang awitin, na sana ho maging commitment nating lahat yon. Okay? Pero bago tayo lahat mag-commit kay Lord na tayo ay magiging servant niya, imposible nating sabihin, Lord, I want to serve you, kung hindi pa siya ang Lord natin. Mag-uumpisa yon sa pagkilala nyo sa Kanya bilang inyong tunay na Diyos at tagapagligtas. So tayong lahat ay pumikit at yumuko. At sa punto pong ito, magdarasal tayo, kung never nyo pa pong sinuko ang inyong buhay sa Panginoon, never pa ho ninyong nasubukan na ibigay ang inyong buong pagtitiwala sa Kanya at sabihin sa Kanyang, Panginoon, nagkasala ako at kailangan ko ng grasya mo. Tulungan mo akong makaahon dito. Tulungan mo ako, Panginoon. I trust you. I believe in what Jesus Christ did. I believe that Jesus Christ died on the cross for my sins. I believe na niligtas mo ko, Panginoon. Tulungan mo kong maging mas mabuting tao. Tulungan mo kong mas maging mabuting Kristiyano. Tulungan mo kong mapasayo sa araw-araw. Kung yun ay naging dasal mo, pwede mo bang itaas ang iyong kamay? Huwag kang titingin sa paligid mo.
Sinusuko mo ngayon ang iyong sarili sa Panginoon at sinasabi sa Kanya, Jesus, you are my Lord and my Savior and I will serve you. Lord, I pray for these people. I pray that they really encountered the grace of God today and that they embraced the faith that was given to them, that they will trust in Jesus alone by faith, by grace, Lord God. At ibibigay nila yung kanilang buong pagtitiwala sa iyo. I pray for blessings for them, Lord God. At talaga pong sila ay gawin ninyong mabubuti at tunay na Kristiyano. Maaari nyo nang ibaba ang inyong mga kamay. Ngayon, I want to pray for us all. I want us to commit. I want us to think of what Jesus did on the cross. Isipin niyo yung ginawa ng Panginoon. Isipin niyo yung sakripisyo ng Panginoon. Isipin niyo yung ginawa niya kahit na ayaw niyo pa sa Kanya. Ibinigay niya ang Kanyang buong buhay, ang Kanyang buong katawan, ang Kanyang buong pagkatao, ang Kanyang buong pagkadiyos, ibinigay niya sa atin. At ang pinakatamang tugon sa grasya ng Panginoon ay walang hanggang pasasalamat. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat. Salamat sa iyong kabutihan. Salamat sa awa mo at habag mo. Salamat, Panginoon, na ikaw ay tunay na Diyos at kaya mong gamitin ang kahit sino sa amin so that more people will know, more people will be blessed to know that Jesus Christ is alive and He gives power to the weak. He sets people free. He fixes the broken. He gives people hope. Totoo, Panginoon, na kayo ang Diyos. Kaya, Panginoon, inihahandog namin ang aming mga sarili. Today, Lord, our prayer is, make us your servants. At nandito ho kami, nagsasabi sa inyo, gamitin niyo kami, Panginoon, for your honor, glory, and praise.